So, ito pong series ng The Kingdom to Come. Bago po tayo tumungo sa ating pag-aaral, may papakita po ko sa inyo ng mga larawan na kung saan, ito po siguro ay isa sa mga pinapangarap natin na mapuntahan. Marahil, pag sinabi natin pangarap nga, diba? Yan man ay mahal, yan man ay kinakailangan ng maraming pera, pangarap. Pero minsan yung pangarap natin natutupad, diba? Sa mga instances na, ay, wala akong pera pero napuntahan ko yun. Kasi may blessing na binigay ang Diyos sa atin. Tama po? So ito yung mga lugar na pinapangarap natin na mapuntahan. Ayan po, number 1. Ano po kaya ito? Sino na? Yan. El Nido, Palawan. Sa mga nakapunta po dyan, napakaganda talaga ng lugar na yan. Hindi pa ako nakapunta dyan. Pero sabi po ni Blessy Ann, maganda po dyan kasi nakailang beses na siya pumunta dyan. Ayan. Diba, pag maganda yung lugar, babalik-balikan mo. Kahit maubos ang pera mo. Tama mo ba? Yes, kasi doon mo nararanasan, parang yung pagod mo, gusto mong makalimutan, yung parang lahat gusto mong makalimutan, kaya ka nagpupunta sa isang lugar na napakaganda. Okay po, ang susunod po natin, transfer na tayo sa ibang bansa. Kilala niyo po ba ang bansa? Nga po, Roma yan. Ano po yan? Mga estudyante, alam niyo yan. Anong tawag dyan? Parang Roma. Ayan, so ang tawag dyan ay the Colosseum tsaka Leaning Pisa. Saan po siya matatagpuan? Saan? Italy. Ayan. So, dadaling tayo sa Italia. Meron po ba dito nangarap na makapunta sa Italy? Pangarap lang naman. Hindi naman po masama. Pangarap tayo. Tama po. Na makita natin yung mga Italiano at makatikim ng mga pagkain na nagmumula sa kanila. Ayan po. Ito po. Ay, wala pa. Ayan. Anong tawag dyan? Tower, si Babel. Ayan po ay Eiffel Tower. Saan po makakagpuan yan? Sa Europe, sa Europa. Ayan, opo. France po, part siya ng Europe, di ba? So, si Ate Myla po ay nakapunta na dyan. Kasi pag pumunta po kayo dyan, magkakatigit lang yung bansa, parang 5 bansa, pwede mo na siyang mag-visit. So, talagang napuntahan na yan. Tayo, nakikita natin yan sa TV. Picture lang po sa TV. Pero, meron po bang nangarap sa inyo na makalipad at makapunta dyan? Siyempre, di ba? Gusto po natin makapunta dyan. Ayan po. Next na picture. Ito, marami na nangarap. China! Hindi po China yan. Japan! Ano po? Japan! Japan is correct. Okay. Mga Fuji and Cherry Blossom, di ba? Yan, marami talaga sa kanila. Sino po dito nangarap na makapunta ng Japan? Ayan, so marami sa atin. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit gusto nyo makapunta ng Japan. Okay po? So, nandito tayo sa Pilipinas, pero mas may hinahangad tayong mapuntahan at magbisita. Tama po? Tama. Okay, next. Ano po yan? New York City! Ayan po. So, United States of America. Yan. Sino po dito ang nangangarap din na sana one time makaranas ako ng snow, ng isang malamig na lugar dahil sa Pilipinas ay napakainit po. So, hindi po natin maaalis sa isipan natin na pangarap na makapunta sa ibang bansa at makaranas. Ako po, ang gusto ko maranasan talaga ay makakita ng snow. At saka po makasakay ng helicopter. So yun po yung pangarap ko na, yung pangarap ko na gusto kong matupad sana. So yan po ang USA. Ang susunod na bansa po natin na malapit lang sa atin na alam kong gusto nyo rin mapuntahan. Ayan, Singapore, na sinasabi nila na isa sa pinaka magandang bansa na pwede mong mapuntahan. Actually, Singapore po ay napakaliit na bansa lang. Siya po ay, sa pag-aaral, siya po ay kasing laki lamang ng Manila. Alam niyo ba yung Manila?
So halos kasi na sukat lang po sila. Compare naman sa Pilipinas na napakalaki po talaga. So, ang next po natin, so meron po tayong iba pa. Ayan, saan yan? Malaysia. Ang tawag po dyan ay Twin Tower. So, naghanap po ba tayo na makapunta minsan sa Malaysia? Mura lang po pamasahe dyan, 2,000 makakapunta ka na dyan. Opo. So, nung nakapunta po kami ng Malaysia, alam mo yung expectation ko na mas mayaman ng Pilipinas kaysa Malaysia. Pero nung tumapak po ako sa Malaysia, kakaiba ang naramdaman ko. Naawa ko sa Pilipinas. Kasi taas na po ng Malaysia. Hindi dahil may mataas silang building pero sobra. Napakaganda po ng bansa nila. Iniingatan po. Talaga namang maganda po sa Malaysia. Ang next po natin, saan yan? Vietnam. So, yan po yung mga pasyalan sa Vietnam na ikaw po ay hawakan ng malaking kamay. Ayan, habang ikaw ay naglalakad po. So, nakakatakot pero maraming napupunta kasi gusto po nilang maranasan. Yan po ang Vietnam. At ang dulo po ay saan yan? Hong Kong Disneyland. Sino gusto makapunta ng Disneyland at maranasan? Kahit matanda po, pwede dyan. Ayan po. So, yan po yung mga lugar, mga bansa, mga magagandang tanawin na pinapangarap po natin mapuntahan. Tama po ba? So, yung pangarap na yun na minsan parang ang saya mo. Parang kinikilig ka kapag once na napuntahan mo siya. Tama po? Alam niyo po ba na nag-Hong Kong kami, nakapunta ako dyan, hindi ko alam, umiiyak ako. Noong nagpa-fireworks na, kasi sa dulo po niyan, pagka mag-closing na, ng alas 7, may fireworks. Alam niyo po ba habang nagpa-fireworks, lumuluha ako. Ang tawag po doon ay Tears of Joy. Kasi nung bata pa lang ako, gusto ko nang makarating dyan. Pero, napaka-imposible makarating po. Pero, naging posible, nakarating po kami ng pamilya dyan sa Hong Kong Disneyland. Ayan po, nakakatuwa lang po kasi talagang nakakakilig sometimes kapag na-achieve mo yung pangarap mong lugar. Ito po yung mga most visited na country simula po 1995 to 2024. Ang nakikita po natin, yan po yung mga bansa at ang number 1 po ay France, na kung saan napuntahan po natin kanina sa pamamagitan ng picture. Napuntahan din po natin ang Italy, ang United States, sa pamamagitan po ng larawan po. So yan po mga bansang yan, ayon sa pag-aaral, ang laging pinupuntahan. So dahil siya po ay laging pinupuntahan, ibig sabihin, yan po mga pinapangarap ng tao na puntahan. Siyempre kung ano yung top priority mo, top na pangarap mo, yun ang pupuntahan mo. Amen po ba? So, kaya lang, bago po tayo makapunta ng ibang bansa, kailangan handa tayo. Kailangan may paghahanda tayo yung gagawin. Ano po kailangan natin? Siyempre kailangan natin yung passport. Kasi tayo ay mga Pilipino. Ano pong citizenship natin? Pilipino tayo. Pag pumasok po tayo ng ibang bansa, kailangan natin yan. Dahil lalabas po tayo ng ibang bansa at papasok sa isang bansa. So, pag magkakaroon po tayo ng passport, pinaghahandaan po natin para makarating tayo sa pangarap natin lugar. Amen po? Amen. So ito, may papakita po akong picture. Ilan po sa atin dito ang nangarap na sometimes mapuntahan natin dito? Ano po ito? Wow. Heaven. Minsan ba sumagi sa isip mo na totoo ba talaga ang heaven? Totoo ba talaga na may langit? Totoo ba yung pinapangarap ng ibang tao na sometimes sa dulo ng buhay ko, makita ko ang heaven? Amen po? Amen. So hindi na po ako magpapataas ng kamay kung sino man po sa atin ang nangarap na makapunta dito sometimes sa dulo ng buhay natin. Ayan po. So, sabi po sa 1 Corinthians 2:9, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. No ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Kapatid, may pangako ang Diyos sa iyo.
May inihandang lugar para sa iyo. Kung ikaw ay nahihirapan sa mundong ito, may pinangako ang Diyos sa iyo. Na kung saan ito ang heaven, ito ang future blessing ang sinasabi dito sa 1 Corinthians 2:9. Basahin po natin sa Tagalog. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasali sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa umiibig sa Kanya. Minsan, no, yung nakikita natin, may limitasyon eh. Pero ang Diyos, hindi limitado ang Kanyang nakikita para sa iyo. Nakikita mo yung hanggang dyan lang eh, pero may pangako ang Diyos mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Lagi Kanyang tinitignan. Ang nakikita mo, hindi mo nakikita ng Diyos para sa iyo. Anong gagawin natin? Magtiwala ka. Maniwala ka sa pangako ng Diyos. Kasi mahirap tayong hindi natin alam kung magtitiwala tayo o hindi. At kung sino yung pagtitiwalaan natin. At kung kilala natin yung pagtitiwalaan natin. Ang pangalawa po ay naririnig ng tainga. Minsan no, may naririnig tayo, pero ang Diyos laging bumubulong sa'yo. Anak, hindi tama yung gagawin mo. Anak, nandito lang ako para sa'yo. So hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ito po, ayon sa salita niya, nandito mga pangako ng Panginoon sa atin. At higit sa lahat, ni hindi pa sumasali sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Imagine niyo, yung nai-imagine ninyo na mangyayari sa buhay ninyo, mas higit pa ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Mas higit pa sa iniisip mo, sa narinig mo, at sa nakikita mo. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Pero may kondisyon eh, nasa dulo po. Ano yung kondisyon? Umiibig sa Kanya. So itanong po natin sa sarili natin, totoo bang minamahal ko ang Panginoon? Kasi once na love mo, sa tao pa nga lang eh, kapag mahal mo yung nanay mo, gagawin mo ang lahat para sa Kanya. Kapag mahal mo yung asawa mo, gagawin mo ang lahat para sa Kanya. Sa mga estudyante, syempre, kapag mahal mo yung nanay at tatay mo, mag-aaral ka mabuti. Kasi yun lang yung may papalit mo sa Kanya eh, sa pagbibigay ng baon sa iyo, araw-araw, di mag-aaral ako mabuti kasi mahal ko yung nanay ko. How much more kung mahal natin si Lord? Kung ang mga tatay at nanay natin, may mga utos yan eh, di ba po? May mga batas na kailangan sundin. Pero dito, ang sabi dito, makukuha natin yung pangako mo kung tunay natin iniibig ang Panginoon. So kapatid, paano mo napapakita na iniibig mo ang Diyos? Paano mo napapakita sa bawat araw na mahal mo ang ating Panginoong Jesus? So umaga po ito, ang ating pong talakayan ng ating pag-aaral po ay pinamagatang a prepared place for a prepared person. So, ang pangako ng Diyos na inihandang lugar para sa iyo, para makasama tayo ng ating Panginoon. Ito po ay para sa mga, ano sabi ko dyan? Prepared person. Ang tanong, kapatid, handa ka na ba? Ano yung mga bagay na pinaghahanda mo dito sa mundo para makarating tayo sa prepared place na hinanda ng Diyos para sa iyo? So ito po yung ating pag-aaralan ngayon na gawin po natin panalangin. Lord, thank you kasi may prepared place ka para sa akin. May inihanda kang kwarto para sa akin. Tulungan niyo rin po ang Lord na maging handa para sa inihanda ninyong lugar para sa akin. So ano po yung mga sumasagi sa isip ninyo na bagay na mga paghahanda na ginagawa natin sa bawat araw? Lagi pong pinapaalala sa atin ni Pastor, no? Nung siya po ay kumuha ng mahabang tali, naalala niyo po yun, na napakaiksi ng buhay. Pero ano dapat yung dapat natin paghandaan? Yung eternal life. Kasi ito iksi lang eh. Pero ano yung mga paghahandang ginagawa natin para maranasan natin ang ibinangako ng Diyos sa eternal life?
So ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Pero bago po ang lahat, dapat alam natin kung naniniwala ba tayo na may heaven. Naniniwala ba tayo na may langit? Kasi hindi natin siya iasam-asam na mapuntahan kung hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala na may langit ba talaga? So, hindi mo siya magugustuhan puntahan kung hindi mo alam kung totoo po ba talaga ang langit. Ano po ba ang heaven or ang langit? Ang sabi po dito, it is a place of perfect joy. Kapatid, kung ikaw ay masaya ngayon, sa langit, perfect ang happiness na. Yung mga kaligayahan na nararanasan natin ngayon, panandalian lang yan. May limitasyon yan. Kasi ngayon masaya ka, pwedeng bukas, hindi ka masaya. Pero ano po ang heaven? A perfect joy ang mararanasan mo. Gusto niyo po ba maranasan ng perfect joy? Amen. Iasam po natin na tayo po ay maka-enter sa prepared place na inihanda ng Diyos para sa atin. Ano po sabi? Perfect peace. Naranasan niyo na po ba ang tunay na kapayapaan? O minsan nag-aalinlangan ka sa kapayapaan na nararanasan mo? Sa langit po, perfect peace ang mararanasan mo. Kapayapaan ng puso, kapayapaan ng isip. Alam niyo, actually, ang hirap po mamuhay araw-araw sa alalahanin. Bukas sa umaga, pag-isip mo, mag-aalala ka, ang hirap. Nakakapagod po. Nakakapagod mamuhay ng puro ka pag-aalala. Pero sa langit, hindi ka mag-aalala. Amen. Dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Amen po? Amen. At ang sabi mo dito, and everlasting communion, with it requires intentional living, spiritual readiness, and continual faithfulness. So meron na naman siyang kondisyon kung tayo po ay magkakaroon ng spiritual readiness and continual faithfulness. Laging nandito, tapos meron tayong dapat na gawin para ma-achieve natin siya. Hindi pwedeng pagkatanggap mo kay Christ, nandun lang. Hindi. Meron po tayong malaking responsibility once natanggap na natin si Jesus Christ sa mga puso. Amen. Ano pa po? It is a peace without pain. Naranasan niyo po ba sa buhay ninyo ang masaktan? Physically, emotionally, ang ating mga pag-iisip na masakit po. Naranasan po ba natin yun? Di mo ma-experience sakit, di ba? Masakit na Pag may nagtatanong sa'yo, gaano kasakit, di ba, sa doktor, gaano kasakit na nararanasan mo? From level 1 to 10, ano yung sakit na nararanasan mo? May nagtanong na po ba sa inyong doktor na gano'n? Meron, di ba? Kasi minsan hindi natin na-explain yung sakit na nararamdaman natin, yung nararanasan natin. Pero sa heaven po, without pain. Lahat ng sakit mo ngayon, sakit ng tuhod, sakit ng ulo, sakit ng tiyan, kahit anumang klaseng sakit yan na dumapo sa iyo dito sa ating mundo. Sa heaven po, wala na pong sakit na mararanasan. Amen. Tunay nga po na napakaganda, di ba po, kung iisipin natin, ang ganda naman ng place na yun. Ang ganda-ganda. Yun po yung hinihanda ng Diyos para sa iyo, para sa iyo, para sa ating lahat po. All former things will pass away in heaven. Lahat ng nakaraan mo, lahat ng pagkakamali mo, lahat ng naranasan mong paghihirap, mawawala iyan pag nasa heaven na po tayo. Yan po ay sinasabi sa Revelation 21:4. Hindi po galing sa akin ang lahat ng ito. Ito po ay galing sa banal na salita ng Diyos. Kaya po, naniniwala po. Dahil sinabi sa salita ng Diyos. Next po. Ang sabi po ni John, dito po, the reality of the place called heaven. So, makikita po yan sa Revelation 21:10-17. At ang pinakadulo po, anong sabi po, sa 1:14-2-3, sabay-sabay po tayo. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon.
Napakagandang namnamin po, no? Na ang ating hari, nag-iisang hari, gusto kang makasama. Isang hari na napaka-importante, gusto kang isama kung saan nandoon ang inhandang lugar para sa iyo. So, nakakakilig, di ba? Na gusto kang isama ng isang king, ng isang hari. At sabi po dito, sa bahay ng aking ama. Tinatawag po natin na ama ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit tayo po ba ay tunay na anak? Ang daling sabihin na ama, pero ikaw ba ay anak? Paano po ba tayo magiging anak ng isang hari? Next po, ito po ay pagpapaalala sa atin. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Sabi po sa Philippians 3:20. Saan po tayo nakatira? Sa Pilipinas. Tayo po ay citizenship ng Pilipinas. Tayo po ay mga Pilipinong naninirahan sa Pilipinas. Pero ano sabi po sa Bible? Hindi ito yung ating permanenteng citizenship. Saan po ang ating permanenteng citizenship? Amen. Sa heaven po ang ating permanenteng citizenship. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Amen. Na ang ating citizenship ay makasama ang ating hari, ang ating Panginoong Hesukristo? Ngayon, tapos na po tayo sa a prepared place. Ngayon, punta po tayo sa prepared person. Kanina po, nabanggit ko po, kapatid, si Lord ready na. Naipaghanda ka na ng kwarto. Pero ang tanong, kapatid, handa ka na ba? Handa ka na ba para makita ang inihandang room para sa'yo? Pag-usapan po natin, ano yung mga bagay na dapat nating paghandaan para po tayo ay karapat-dapat sa inhandang room para sa atin. Number 1 po, ako ay handa kung may, ano po, 3 P po ito. Number 1 is pananampalataya po. So ano po sabi? Only those who believe in Jesus and follow Him can enter heaven. So hindi po lahat ay makakapunta ng heaven. May condition po eh. Ano po yung dapat gawin ng mga tao? Kailangan nating manampalataya, maniwala, at sumunod sa ating Panginoon. Ano po sabi sa John 14:6? Sumabot si Jesus, ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yung mga pastor po natin na nagsasalita every Sunday, lagi po nagpapaalala sa atin na sino po ba ang tunay, ano po ba ang tunay na paraan para po tayo ay makapunta sa inihandang lugar. Yun po yung tanggapin natin ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Na siya po ang maghari, hindi tao ang maghahari, kundi ang Diyos ang maghahari sa puso niya. Hindi ko na po tatanungin dito kung sino na po yung tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. At kung sakasakali man na hindi mo pa tinatanggap si Hesukristo, mamaya po sa ating panalangin ng pagtanggap, maaari mo pong tanggapin ang ating Panginoon. Ito po ay libre na kung saan ang daming benefits. Hindi ngayon, kundi hanggang sa wakas, hanggang sa eternal life po, ang pinangako ng Diyos para sa atin. Pangalawa po, ano po yung una? Pananampalataya. At ang pangalawa po ay pagsunod. Tatanungin ko po kayo, mahirap po bang sumunod? Sa lahat ng oras? Hirap, di ba? Yung nanay mo nga lang eh, pag inuutusan ka, wait! Lagi na lang, wait! Laging ganun. Ang hirap sumunod, lalo na kung hindi mo gusto ang inuutos sa'yo. Lalo na kung sarili mong kaligayahan ang iniisip mo. Mas level up tayo. Ang hirap sumunod. So, pero ito yung requirement eh. Ito yung paghahanda na kailangan natin ihanda, ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo.
Sabi po, holiness and obedience to God's word are marks of those ready for heaven. So may patak eh. Kapag ikaw ay marunong sumunod sa ating Panginoon, ready ka for heaven. Pero pag pinipili mo lang ang mga susundin mo sa ating Panginoon, sa lahat ng utos ng ating Panginoon, masasabi mo bang ikaw ay ready for heaven? Ang daming utos ng Diyos. Sa pamilya, sa asawa, sa kaibigan, sa kapitbahay, sa batas, sa community, ang daming utos at paalala ng ating Panginoong Jesucristo. Namimili po ba tayo ng mga gusto nating sundin na utos ng Diyos? Na sometimes, alam mo yung utos ng Diyos, pero kunwari hindi mo alam. May mga pagkakataon po tayo gano'n, di ba? Alam mo naman ang utos ng Diyos, pero sinusuway natin. May pagkakataon po na gano'n. Ano po kaya nangyayari? Sa bawat araw po kasi, napaka-importante po ng pagising natin ng umaga, tayo ay nananalangin. Amen po? Amen. Bakit po tayo, napaka-importante na tayo po ay manalangin, tayo po ay makinig ng preaching, kahit araw-araw po, hindi lang po every Sunday. Tayo po ay mag-aral. Bakit napaka-importante po nun? Ano po bang benefits nun kung magpe-pray ka tuwing umaga? Kasi nagiging sensitive ka po sa Holy Spirit. Nagiging sensitive ka sa bulong ng Holy Spirit. Nagiging sensitive ka na mali yung gagawin mo. Kapag pinangunahan po natin ang panalangin, pag-aaral, ang bawat umaga natin. Na hindi, nabasa ko ito hindi nag-pray ako So, nandun yung sensitive natin sa Holy Spirit kung ano yung dapat natin gawin. Kaya tayo po ay nagiging holy and obedient sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Sabi po sa Hebrews 12:14, sikapin ninyong makasundo ang lahat. Sinabi po ba dapat makasundo mo si ganyan lang? Hindi po Lahat po ang utos ng Panginoon sa atin. At magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. May kondisyon po ulit Kaya po, ang paalala sa atin ng Panginoon, kailangan natin maging handa. Kailangan natin maging ready. Kasi yung inihandang lugar para sa'yo, ready na. Pero ang laging tanong sa sarili mo, Lord, ready po ba ako? Karapat-dapat po ba ako dun sa napakagandang kwarto, napakagandang mansyon para sa akin? Kaya ito po yung mga bagay na paalala po sa atin ng ating Panginoon. Ano po yung una? Pananampalataya. Kapatid, kamusta ang iyong pananampalataya? Kailan mo tinanggap si Jesucristo bilang iyong tagapagligtas at naniniwala ka na makakasama mo ang ating Panginoon? Ang pangalawa po ay pagsunod. Nahihirapan ka bang sumunod? Nahihirapan ka bang sumunod sa ating Panginoon na makasundo ang lahat at maging banal para siya ay makita? Sabi po ito sa Bible, hindi ko po ito sinasabi. So, nandun po yung pagpapaalala sa atin ng Panginoon ng paghahanda. Inuulit-ulit ko po ang bagay ng paghahanda. Kasi gusto ko po malaman natin at gusto ko tanungin ang ating mga sarili na totoo bang handa ka na? Ang dami na po nangyayari sa ating bansa. Ang dami na po nangyayari sa buong mundo. Tama po? Which is, ito po ay nakasulat sa Biblia na ito po ay mangyayari bago dumating ang ating Panginoon. Pero ang tanong, handa ka na ba sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? At ang pinakahuli po, ito po ay, ako ay handa kung may, pakibasa ko, Pagkakaroon ng bunga ng Espiritu. Pagkakaroon ng bunga ng Espiritu. Ilan po ba ang fruit of the Spirit? Tama po, siyam. Siyam po ang fruit of the Spirit, ang bunga ng Espiritu. Kailan po natin nakukuha ang bunga ng Espiritu? Instant po ba magkakaroon tayo yan? Hindi, di ba? Once na tinanggap mo si Jesucristo sa iyong puso, sa iyong buhay, dapat na manifesto Dapat nakikita to. Itong siyam na bunga ng Espiritu. So ito daw po pala yung mga bagay na paghahanda na kailangan natin gawin. So ang sabi po dito,
sa Galatians 5:22 to 23, sa mga nakakakabisado po nito, the fruit of the Spirit, ito po ang una. Pag-ibig, love. Ano po ba ibig sabihin ng pag-ibig, love? This is the foundational virtue, compassing care, affection, and selfless concern for others. Kapatid, kamusta ang pag-ibig mo? Kamusta ang pag-ibig mo sa nanay mo? Kamusta ang pag-ibig mo sa tatay mo? Kamusta ang pag-ibig mo sa mga kapitbahay mo? Kamusta ang pag-ibig mo sa iyong mga kapatid? Kamusta ang pag-ibig mo? Na kung saan, kapag totoong si Jesus Christ ay nasa ating puso, number 1 ito sa ating puso, na lagi nagpapaalala sa atin. At ano po yun? Ang pag-ibig. Ang pangalawa naman po ay kagalakan, joy, a deep-seated sense of well-being and happiness that is not dependent on circumstances. Bakit niya po nabanggit yung circumstances or pagsubok? Kasi ang mga tao po, masaya tayo kapag wala po tayong problema. Tama po? Kapag okay tayo, then dyan po natin nararanasan ng joy. Pero pag dumaan na po tayo sa isang matinding pagsubok, nandun pa rin po ba yung joy sa mga puso natin? Kasi pag totoong ang bunga ng Espiritu ay kagalakan, kahit na anong maranasan mo, ibibigay at ibibigay sa iyo ng Diyos ang tunay na kagalakan. Amen po? Amen. At napakasarap maramdaman ang tunay na kagalakan sa oras ng pagsubok po. Ang pangatlo po, kapayapaan, peace. Inner tranquility and harmony even amidst challenges and difficulties. Kasi kailan po natin mararanasan ng kapayapaan? Sa tuwing tayo po ay dumadaan ng pagsubok, nararanasan po ba natin ang tunay na kapayapaan na kung saan ito po ay pinagkaloob sa atin dahil ito po ay bunga ng Espiritu? O hanggang ngayon tayo pa rin po na kapag po tayo ay dumadaan sa isang pagsubok, tayo po ay nag-aalala ng sobra. Nag-aalala tayo dahil ganyan, dahil ganito, yun po yung nararanasan natin. Pero ang tunay na kapayapaan po ay bunga ng Espiritu. Kaya dapat po natin maging watchful po tayo sa ating fruit of the Spirit. Ang susunod po ay pagtsatsaga. The ability to endure hardship, delay, or suffering with calmness and perseverance. Pagtsatsaga. Nabanggit na naman po ang hardship. Kasi po, tayo po ay nabubuhay pa sa kakaibang mundo. Na kung saan, hindi porket anak tayo ng Diyos, hindi ka makakaranas ng kahirapan. Hindi porket anak ka ng Diyos, hindi ka makakaranas ng pagsubok. Hindi porket anak ka ng Diyos, accepted ka sa lahat ng problema. Hindi po. Wala pong ganong pangako ang Diyos sa atin. Kundi, mararanasan po natin ang paghihirap, mararanasan natin ang mga problema, mararanasan natin mga matitinding pagsubok. Bakit? Dito po makikita ang bunga ng Espiritu kung meron po tayo. Amen po? So, ang daming pangako ng Diyos. Ang daming bunga ng Espiritu. Ang susunod po ay ang kabaitan, kindness. May nakilala na po ba kayong mabait? Meron? Ang bait niya, no? Bakit kaya niya ang bait? Ang bait niya. So, sa mga kaklase niyo minsan, naranasan niyo na ba yun? Uy, doon ka lumapit kaya ano, ang bait-bait niyan. Super bait niyan. So, bakit ibong ganun? Kasi hindi nakikita ang mga tao, ang mga kaibigan mo sa'yo, nakakaiba. Kaya ka nasasabihan ang bait-bait mo. It's a gift pala, no? Bunga pala ng Espiritu, kaya tayo nagiging mabait. Pero kung walang bunga ng Espiritu, siguro hindi tayo mabait. Tama? Si Papa po ay tinatawag na ni Mama ng bait. Yan. Kasi po, si Papa po ay tunay na mabait. Amen. Diba? So, ano itong pangalan nun eh? Kasi kahit minsan wala ka ng bait, pag tinawag ang bait, eh di magiging mabait ka ulit. Diba? Kaya, ayan. Si Mama po ay pumapalang. Kasi, from the start, ang tawag niya po kay Papa ay bait. Kaya kung gusto niyo pong bumait ang inyong mga kasamahan sa bahay, tawagin niyo rin po siyang bait. Ayan po, joke lang po, pero natutuwa lang po ako sa tawag ni Mama kay Papa. Bait po.
ang ganda pakinggan, parang it's a reminder din na kailangan magpakabait ka. Parang ganun po. So, kung gusto niyo po palitan ng pangalan ng inyong mga kasama sa buhay, pwede pa po. Ayan, parang it's a reminder po. Next, ang kabutihan po, goodness. Living a life that is morally upright, righteous, and pleasing to God. So, kabutihan. Ano na po yung mga bagay na nagawa natin kabutihan sa ibang tao? Hindi po yan binibilang, kundi ang Diyos po ang bahala sa inyo. Paglabas po natin mamaya, try po natin gumawa ng mabuti sa kapwa natin. Paano? Halimbawa, sasakay ka ng jeep. Wala lang, libre mo lang yung katabi mo, ako na po magbabayad para sa'yo. Hindi naman lahat. Diba? So, kumbaga, pag nilibre ka, magiging pasa-pasa yun eh. Ililibre na rin niya yung susunod. May gumawa ka sa akin na ng libre eh. So, manilibre din ako. Parang gano'n. Mamaya po manilibre po si Ate Margot po. Ayan po. So, ganun po minsan kapag ka po yung gagawa ka ng kabutihan. Ano po ba yung mga bagay na maliliit na bagay pero alam nyo na gumagawa ka ng kabutihan? Number 1, pagtatapon ng basura. May basurahan, bakit dyan mo tinatapon? Yung mga ganun simple, imbis na wawalisin pa ni Kuya Doming, yung kalat mo kahapon sa kalsada, pwede mo naman siya ilagay na sa basurahan. So, isang kabutihan po yun. Ang kabutihan po is, yung nagwawalis ka kahit walang nag-uutos sa'yo. So, natutuwa lang din po ako kay Kuya Doming kasi every morning, winawalis niya po is mula dulo hanggang tulo. Ayan po. So, palakpakan po natin yung kabutihan ng ating Panginoon sa buhay po ni Kuya Doming. Araw-araw niya po yan ginagawa. So, hindi ko po alam kung may nag-utos sa kanya, pero kahit na may nag-utos sa kanya, ginagawa niya yun araw-araw. Kalat mo, winawalis ni Kuya Doming. Ganun po. So, ano pa po yung mga maliliit na kabutihan na alam mo mabuti ang ginagawa niyo? Ito po yung mga bagay na masaya ka sa tuwing ikaw ay makakatulong po. Kung ikaw po ay masaya, how much more, mas lalong masaya ang ating Panginoon. Sa tuwing gumagawa ka ng kabutihan. Maliit man yan o malaki, walang sukat sa ating Panginoon. Ang sabi ko ay kabutihan. Amen. Next po natin, katapatan, faithfulness. Ang sabi po, being reliable, trustworthy, and loyal in relationship and commitments. So ito po katapatan ay lagi daw po natin dapat bitbit dahil ito po ay bunga ng Espiritu. Malawak po kung pag-uusapan natin ang katapatan. Depende po sa inyo kung ano yung katapatan ninyo. Maraming bagay po na pwede natin i-apply ang katapatan or faithfulness po. Ang susunod po ay kahinahunan na napakahirap po na maging mahinahon araw-araw. Lalo na pag ikaw ay may high blood, sa mga may high blood po dyan, iwasan po natin ang palagi, magalit ka agad. Kasi po, kayo rin po ang sasakit ang ulo. Bilang isang guro po sa paaralan, dati po, magagalitin ako. Pero nung ako lang yung talo, yung pinapagalitan mo, ikaw galit. Pero yung pinapagalitan mo, tumatawa ka. Sabi ko, bakit ganun? Ako nasa level na ng galit, siya nakangiti lang. Alam mo kung pwede lang, ang sarap ingutin eh, pero hindi pwede eh. Kumbaga parang sayang yung emotion ko. Sayang yung binubuhos kong galit, eh yung pinapagalitan ko, wala namang pakialam. Kaya po, kung magagalit po tayo, tignan po natin yung taong pagagalitan natin. Kung tama bang i-offer, ilabas ang emosyon mo para sa kanya. Tama po? Kasi galit na galit ka, pero wala namang palang silbi yung galit mo. So parang ganun po. So, bunga po pala ng Espiritu ang kahinahon. Gentleness. Being moderate, considerate, and tender in interaction with others. Nakakatuwa po, ang dami nito siyam. At ang pangdulo po ay pagpipigil sa sarili or self-control. Kapatid, kamusta ang pagpipigil mo sa iyong sarili? Paano po tayo magalit? Naghahagis po ba tayo ng bangko? Naghahagis po ba tayo ng lamesa? Naghahagis po ba tayo ng plato? So kung tayo po ay hindi pa
marunong magpigil sa ating mga sarili sa isang sitwasyon. Kasi dito lang naman po natin mararanasan yung pagpigil ng sarili kapag po tayo inudyukan. Tama po ba sa isang sitwasyon? Lalabas lang po yan. Pero nakakahangal po ang mga taong marunong magpigil sa sarili. May kilala po ba kayo nito? Marami. Na nagpipigil sa sarili? So, ipadalangin po natin ang siyam na ito ng bunga ng Espiritu. Lord, saan po ako dyan nagkulang? Kilala mo ang sarili mo kung alin dyan sa bunga ng Espiritu ang wala ka pa. Ang nahihirapan ka pa. Ang struggle mo doon sa bunga ng Espiritu. So yan po yung tatlong paghahanda na kailangan natin ihanda para po tayo ay makapunta sa prepared place para sa atin. Number 1 po ay pananampalataya. Pangalawa po ay pagsunod. Ang pangatlo po ay pagkakaroon ng bunga ng Espiritu. Tatlong pipo para sa paghahanda natin. So, napakabuti po ng ating Panginoon sa mga reminders po para po tayo ay karapat-dapat na makapunta sa heaven. So, ipanalangin po natin ang taimtim na, Lord, ihanda niyo po ako. Ano po yung kulang doon sa bunga ng Espiritu? Tulungan niyo po ako magpigil sa sarili ko. Tulungan niyo po ako maging mabuti. Tulungan niyo po ako na magmahal sa aking kapwa. Tulungan niyo po ako na maranasan ko ang bunga ng Espiritu. Kasi kapatid, kapag wala ang bunga ng Espiritu, dapat po ay nasa atin ang bunga ng Espiritu. Dahil tinanggap na po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Amen. Diyan po lalabas lahat kung tunay po natin na tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan pagka nararanasan mo yun, i-review mo na agad yung sarili mo in Jesus' name. Meron po ako isang kapatid na sa sitwasyon, ang una niya pong nababanggit ay in Jesus' name. Kahit anong sitwasyon po na medyo magulo, lagi niya po yun ang napapanggit niya. Kapag ikaw po ay nagagalit, i-review ka niya agad. In Jesus' name. Yun po, napakamakapangyarihan po ng pangalan ng ating Panginoon Jesus. Alam niyo po ba kung sino yung kapatid kong yun? Si Ate Maruna. Siya po yung lagi nagre-review na kapag galit na, in Jesus' name. So, ikaw, para matatauhan ka na hindi nga naman tama ang ginagawa mo. Napakamakapangyarihan po ng pangalan ng ating Panginoon. At sa ating po pagtatapos, ito po ay paalala sa atin. Heaven is for the ready. Kapatid, handa ka na ba? Don't wait till tomorrow. Huwag mong antayin ang bukas. Huwag mong antayin ang mamaya. Prepare now while there's time. Habang may oras pa. Ito po ay sabi sa 2 Corinthians 6:2. At ang pinakadulo po ng ating pagpapaalala po sa araw na ito. Now is the time. Today is the right time. Because there is no other chance after death. Hindi po natin alam kung hanggang kailan yung buhay natin. Napakaiksi po ng buhay ng tao. Kaya kapatid, huwag mong sayangin ang araw na ito. Huwag mong sayangin na maramdaman ang tunay na pagmamahal, tunay na pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong magagawa kapag tayo ay namatay na. Wala nang second chance. Kaya kapatid, mag-isip-isip ka kung kailan mo tunay na iibigin, tunay na masasabi, ang Panginoong Jesucristo ay nasa puso mo na. Hindi po tayo nananakot. Lahat ng ito po ay pag-aaral mula po sa salita ng Diyos. Kailan ka gigising, kapatid? Kailan mo malalaman na kailangan mo ng Diyos? Kailan mo marirealize na kailangan mo si Jesus sa buhay mo? Kapatid, kung may nararanasan kang pagsubok right now, si Jesus lang ang kasagutan sa buhay mo.
Kapatid, kung ikaw ay nag-aalala sa mga bagay-bagay, si Jesus ang kailangan mo. Kapatid, kung ikaw ay nangangarap sa isang lugar na kung saan walang sakit, walang lungkot, hindi ka mag-aalala. Si Jesus ang kasagutan sa buhay mo. Kapatid, kung nakakaranas ka, napapagod ka ng isip dahil sa mga bagay-bagay, si Jesus ang kasagutan. Si Jesus ang kasagutan. Papasukin mo siya ng totoo sa iyong puso. Para mamuhay tayo, sumunod, manampalataya, at magkaroon ng bunga ng Espiritu. Kapatid, huwag mong sayangin ang oras na ito. Kinakausap ka ng Diyos right now. Inaasang-asang ng Diyos na ikaw ay kanyang makasama. Pero ang tanong, gusto mo rin ba siyang makasama habang buhay? Na kung saan, a perfect joy, a perfect peace ang mararanasan mo. Lord, pagod na ako. Pagod na ako sa araw-araw na nararanasan ko. Pagod na ako ng kakaisip. Pagod na ako sa problema ko. Pagod na ako sa pagsuko. Pero alam ko, ikaw ang kasagutan ko. Sa inyo ko mararanasan ang tunay na kapayapaan. Ang tunay na kagalakan. Ano pong sabi dito? Be prepared to enter the prepared place for you by God. Mahal ka ni Jesus, may ihandang lugar para sa iyo. Kung gusto mong makapunta sa lugar na ipinangako ng Diyos, kailangan maging handa ka. Kailangan maging handa tayo, hindi bukas, kundi ngayon at ngayon naman. Inaanyayahan ko pong lahat ito ngayon. Inaanyayahan ko po si Pastor Mike para po sa panalangin ng pagtanggap. So, mabino, may inihanda na ng Diyos para sa atin. So, kailangan lang natin sumampalataya na si Jesus ang daan. Siya yung buhay. Siya yung daan para tayo makapunta sa kaya ng Diyos. At bahagin na habang nandito tayo ay kailangan natin ng bunga. Kasi doon sa langit, kabutihan na, kabaitan natin na lahat. So, nandito para mag-prepare na tayo na maging mabuti, mapayapa, magalak, may pag-ibig sa pamamagitan ng Panginoon ng Espiritu. Pagsunod. Siya yung ginawa nating hari na tinanggap natin siya, hindi lamang siya yung Savior natin, kundi siya yung ating Panginoon. So nararapat lang na dito pa lang kailangan na natin sumunod sa Kanya. Hindi tayo karapat dapat yung doon sa langit kung dito pa lang ay pasaway na tayo. Dito pa lang pinapractice na tayo ng Diyos na sumunod. Kasi doon, mga kapatid, wala na tayong ibang gagawin kundi purihin, sambahin ang Diyos. Amen? Amen. So, tayo mo ko. Salamat po, O Diyos, sa iyong pinangako sa aming Panginoon. Sa lahat ng sumampalataya sa iyo, Lord Jesus, ang buhay na wala hanggan ay inihanda mo dyan sa iyong ating Lord God. At ito po, God, muli Panginoon, kung sino man sa inyo, mga kapatid, na nagnanasa, na nakarinig sa mga salitang ito, na binahagi ng ating kapatid, na ito'y mula sa Diyos, salita ito ng Diyos, na nagnanasa na makapunta din sa kaya ng Diyos. Mga kapatid, kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Yesus bilang Diyos ang pangita sa iyong buhay, ito na ang tamang panahon. At nung tinanggap mo si Yesus mula noon, at hindi ka naging isang masunurin, hindi nakikita sa iyo ang bunga ng banal na Espiritu, hindi nakikita sa iyo ang pagsunod, mga kapatid, ito na ang pagkakataon. Muli natin ihayag sa ating mga labi, tanggapin si Jesus, hindi lamang bilang ating tagapagligtas, kundi ating Panginoon. Dahil siya yung susi, siya yung daan para doon sa kaharian na hinahanda ng Diyos sa atin.
Mga kapatid, ito yung panahon na ito. Tayo'y manalangin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa iyong kaharian, sa iyong kaharian, sa mga kwarto sa mga kwarto na inihahanda niyo ngayon na inihahanda niyo ngayon para sa amin. para sa amin. At alam ko po Alam ko po na muli kayong darating hindi kayo darating para para sunduin kami, tuwing kami kukunin kami, at dadalhin dadalhin diyan sa iyong kaharian. yan sa inyong kaharian. At habang narito pa kami, at habang hinihintay namin ang iyong pagbabalik, tulungan niyo kami, Panginoon, na sumunod sa iyo, Lord God. At sa oras na ito, tinatanggap kita muli bilang aming tagapagligtas at Panginoon na sa aking buhay. Ako'y susunod na sa iyo, Panginoon Jesus. Ikaw na ang Panginoon sa aking buhay. Bigyan niyo ako ng lakas, Panginoon, upang sa ngayon, O Lord God, masunod ko ang kalooban ng Ama. Holy Spirit, we need you. Tulungan niyo po ko. Samahan niyo ako hanggang sa aking pagpanaw sa mundo ito. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Diyos, sa marami. Ako na po manalangin, O God. Tunay nga po, O God, ng lahat sa mga oras na ito ay taos puso ang kanilang pagtanggap muli sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay. Tulungan niyo kami, O Lord God. Alalayan niyo kami. Ito ang aming panalangin. Salamat po. Amen and